Hi guys, welcome back to my channel. This is John Joseph Vlog. For today's video, marami tayong lulutuin. Ngayon, meron tayong ginataan na hipon, tanigi na kilawin, at saka lapu-lapu, sarsyado, at saka tanigi soup. Pero bago ang lahat guys, shout out muna sa sponsor ng ating mga sangkap. Shout out sa at belated happy birthday kay Cassie Asares. And sa mga bossing, especially kay Victor, ang buraot ng Malabon, at saka Boss Arke, thank you very much for sponsor. Marami tayong lulutuin ngayon guys. Meron tayong tanigi, lapu-lapu, hipon, at saka panga. Kitang kita nyo naman guys. Unang-unang linisan ko ay hipon. Tinanggalan ko lang ng bungot o ang kanyang buhok. Yan, napakarami po. At meron po kami ngayong food trip. At nagsayang muna ako ng kanin. Yan, talagang mapapalaban ngayon ng aking mga kasama. At dahil request nila para magluto ako ng aming ipo-food trip ngayon, ay aking pinagbigyan. O shout out sa aking mga katrabaho dyan. At ayan na nga ating mga sangkap, lahat na gagamitin sa apat na klase ng luto. Yan, marami po tayong sangkap. May kalamansi, cucumber, radish, spring onion, red bell pepper, sili green, at meron po tayong kalamansi. Yan po, para sa ating kilawin na tanigi. Napakasarap to guys. At iwan ko lang kung hindi makamikos-mekos yung mga kasama ko sa trabaho namin. Alright, at yan ay para sa ating soup mamaya. Prepare ko po lahat ng mga ingredients dahil na sobrang dami. Bago ako mag-umpisa, prepare ko muna yung ating mga sangkap. Niwa ko na yung mga kamatis, sibuyas. Yan, marami po tayong lulutuin ngayon guys. Yan yung atsal natin. Sobrang haba po ito ng video na to, kaya keep watching guys. Support my vlog, John Joseph Vlog, and support my page, Local Food Lover. Pahingi naman ako ng subscribe nyo guys, pasupport po. At dito sa channel ko ay marami tayong matutunan, mga basic na pagluluto, mga local food. Alright, at ayan, mayroon tayong radish. Inisa-isa ko yan sa bawat putahi. Bali, siniparate ko na yung mga ingredients nila para mamaya diretso na ang ating pagluto at puro na lang tayo luto. Ayan, ihiwa din ako ng ginger, spring onion. Alright, yan po ang ating pangsabaw mamaya. Kaya shout out po sa aking mga kasama dahil sa pag-sponsor nila ng seafoods. Seafoods muna tayo guys, para healthy tayo guys. Ayan na nga, yan yung gagamitin natin para sa sarsyado natin, at ito para sa kilawin natin. Yan ang cucumber para sa kilawin natin guys. Sobrang dami po ang ating niluto, at malaki po ang ating seafoods ngayon, lalong lalo na ang lapu-lapu natin. Ayan, ganyan lang po kasimple ang ating preparation. Yan,
Support din po sa aking Facebook Reels. John Joseph Parado. And my YouTube channel. Subscribe na din po. Ganyan lang po ang ating pag-prepare ng mga sangkap. At napakarami po yan. Mahaba-haba po itong video na to, kaya keep watching lang guys. Ayan guys, luya para sa ating kilawin. More ginger, more yummy sa ating kilawin. Ganyan lang po kasimple. Manood lang kayo at madami kayong matutunan dito. Meron tayong sili haba, yung ating pampadagdag anghang sa ating kilawin, at siyempre labuyo, hindi mawawala yan sa mga Pinoy style. Alright, yan po ang ating kilawin ngayon. Napakalaki po yung tanigi na yan. Bali ang ulo dyan yung ating gagawing tanigi soup. Ang gagawin ko po dyan ay sinigang ulo ng tanigi. Yan. Pati ang buntot, magagamit mo yan sa sabaw. Ganyan lang po ang ating paghiwa ng ating tanigi. Ating ulo ng tanigi. Madali lang po yan na i-prepare. Simpleng-simple lang. Sa labas po ako naghiwa niyan dahil wala tayong space. Pagpasensyahan nyo na. Ganyan po ang ating proseso. Yung tanigi head ay gagawin nating sabaw. Para ang ating kinilaw ay at ang ating isda ay sulit. Yan po. Yan, hinugasan natin ng maigi. Ganyan lang natin ang proseso sa pagpili natin sa tanigi. Unang-una, hiwain mo sa taas, din sa front ng tiyan. Tingnan nyo na lang sa video guys. Madali lang magkinilaw at saka maghiwa ng ating tanigi. Very basic po yan. Ganyan lang po kasimple. Marami-rami din yung kinilaw na yan. Mga siguro ang tanigi na yan maabot ng 3.5 kilos estimated. Yan. Bali ang buto wag mong itapon kasi dadagdag natin dun sa tanigi soup natin mamaya. At walang sayang yan, mga busing. Yan. Kaya lang kasimple ang ating paghiwa ng tanigi. Very basic po. Ganyan. Nakikita nyo naman yung ating tanigi pangkilawin. Yan. Ganyan lang po. Walang sayang yan. Pati buto. Gagawin nating sabaw. Yung mga buto-buto na yan, pang sabaw natin yan. Ganyan lang po ang ating pag-fillet. Idaan mo muna sa center, then slanting, slide, para matanggal yung madaling diskarte sa pagbalat ng ating tanigi, lalong-lalo na kung ito'y malaki. Ganyan lang pag-fillet natin. Madaling-madali lang magkilaw ng tanigi. Masarap to nakilawin. Yan. Malaki po yan, malaki. Sisimplihan lang natin yung ating luto ngayon pero swabe. Siguradong mapapamikos-mikos yung ating mga kasama. Hiwain mo lang ng paislanting, depende kung anong gusto mo. Busing. Pwede yan na cubes, slanting,
importante ay mahiwa natin ng maliliit para sa ating kilawin. Ganyan, napakarami po yan na kilawin. Pagkatapos niya na tinira ko na rin yung lapu-lapu. Una ko yung ginawa ay napakalaki talaga yan. Binalatan ko muna. Tinanggalan ko ng kaliskis. Napakarami po yan. Kaliskis. Yan, napakalaki yan. Buntis pa yan. O, ganyan lang po ang ating pagluto ng lapu-lapu. Tanggalin lang natin ang hasang. Ganyan lang at pag tanggal ng hasang, wala tayong flies o lungnos, ay napakadali yan. Pero very basic po ang ating gagawin yun. Gagamitan lang natin ng kutsilyo. Ganyan lang po kasimple ang ating pagkuha ng hasang. Then kinuha din natin ang kanyang tinae. At ito po ay buntis na lapu-lapu. Yan. Pagkatapos niyan, hiniwaan ko lang sa kanyang laman. Yan po ang ating paghiwa pang sweet and sour style na hiwa. Napaka-basic po yan mga busing. Napakadali. At ayan na nga, baktot kinilaw naman tayo. Hinugasan ko lang siya ng suka isang bisis lang para hindi masyadong maluto. Importante po dyan ng kilawin ay hugasan muna natin ng suka upang matanggal ang lasa. At ayan na nga guys, yung pinigaan nating tanigi. Ayaw kasing sobrang hilaw kasi malangsa. Gusto ko hinugasan muna. Lagyan ko siya ng luya, sili green, sili labuyo, kamatis, at saka cucumber. Naglagay rin ako dyan ng sibuyas na pula. Yan, masarap yan. Napakasarap yan na kilawin. Lalong lalo na tanigi. At dahon sibuyas or leeks. Yan, imekos-mekos lang mga insan. At maya ko na yan titimplahan ng final. Kasi marami pa akong titirahin na lulutuin. At saka itong sisison ko pa itong lapu-lapu. Sinison ko lang yan ng asin, paminta at magic sarap. Yan, more pepper. Mga busing more pepper. Yan. At ilagyan ko rin ng garlic powder. Masarap, pandagdag din yon sa linamnam. At nilagyan ko ng harina para medyo buhay ang ating pagprito ng ating lapu-lapu. At yan na nga, naglagay na ako ng mantika at unahin kong iprito ang lapu-lapu. Bali, ang gagawin ko dyan ay sarsyado. Ganyan lang po, simple ang pagprito ng ating lapu-lapu at sobrang laki yan. At muntik nang hindi magkasya sa ating kawali. At ayan. Napagkasya naman. Ganyan lang po kasimple ang ating pagluto ng lapu-lapu. Ngayon naman si paritpan, pinanfry ko muna ng butter yung ating hipon. Yan. At gagawin nating ginataang hipon yan. Ganyan lang po, kasimple. Tapos i-set aside muna natin. Set aside mo yung hipon dahil mamaya ay titirahin natin yan. Pagkatapos yan, set aside na rin natin yung lapu-lapu, ay luto na yan. At
sarsa na lang ating gagawin. Tapos yan, ito na, magluluto na tayo, maggigisa na tayo, gagawa tayo ng sarsyado. Sarsyado recipe. Ito. Sarsyado. Yan, ganyan lang po. Igisa mo lang yung mga ingredients sa sibuyas, tomato, garlic, at saka red bell. Naglagay rin ako ng itlog. Yan lang kasimple. Magic syrup, patis, at syempre paminta dyan. Meron yan paminta. Tsaka naglagay rin ako ng tubig. Yun, okay na yun. At ito naman yung sunod nating luto. Naggisa rin ako ng sibuyas, garlic, ginger, red bell para sa ating ginataan na hipon. Alright, nilagyan ko na ng gata. Yan. Medium heat lang tayo mga bossing. Nilagyan ko yan ng pepper. Yan, at nilagyan ko ng patis, magic syrup and salt. Then lagay mo na yung hipon. Mekos mo lang yan minsan. Yan. At yan, napakasarap na luto sa hipon ay may gata. Ganyan lang po ang ating pagluto ng hipon. At ngayon naman, last na yung lulutuin natin ngayon, yung tanigi soup. Ginagawin kong sinigang at ang ginawa ko ay naggisa lang ako ng mga sangkap. Yan, bawang, luya, sibuyas, kamatis para lumabas ang kanyang oil. At masarap ng paghigop ng sabaw ng aking mga mga kabaro. Alright, naglagay na ako ng patis, lagyan ko ng asin, magic syrup, leeks, at saka yun na, spring onion. Pinainal ko ng aking kilawin, nilagyan ko ng asin, paminta, magic syrup, at kalamansi. More kalamansi, mas masarap sa kilawin. Yan yung diskarte ko, ay maraming kalamansi. Yan. Kaysa sa mas maraming kalamansi kaysa suka. Yan yung teknik ng aking para ramdam mo yung lasa ng mga sangkap at saka yung isda. At yung asim ng kalamansi yung nagdadala sa ating kilawin. Habang nagluluto tayo ng sabaw, pinainal natin to. Hindi ko siya pinainal kanina kasi baka maluto masyado yung ating tanigi. So ngayon, yan ang ating proseso. Napakadali yan. Simpleng-simple lang yan at paborito ng lahat ang ating kilawin. Napakarami po yan guys. At maraming mga sangkap. Yan. At transfer ko po sa lagayan para madala na sa aming mga kabaro. At naghahantay na sila. At ito na po ang ating sabaw ng pampaasim. Meron na ng